Tayo po ay natutuwa kasi tayo nagkita-kita po ulit. At pag ikaw ay nakakadalo ng church, huwag tatanggalin ang galak sa puso. Kasi syempre, di ba, pag pumupunta ka dito, meron tayong pinakamagandang dahilan para mas maging masaya po tayo. Kasi ang Panginoon kasama natin ngayon. So we freely worship the Lord. Wala nagbabawal sa atin na magtaas ng kamay, kumanta, no? Kasi yan ay tanda ng pagiging mananampalataya natin sa Panginoon. And we also have a joy, no, to welcome our brother and sister. Sino sa inyo natutuwa pag nakikita mo yung katabi mo? Tingnan mo nga yung pagmumukha ng katabi mo. Ha? Nakakatuwa ba yan? Hindi mo ka, hindi natutuwa ka na nandito siya, no? Magpasalamat ka sa Lord kasi yung kapatid mo yan, wala sa swimming, wala sa pamamasyal, wala sa mall, inuuna niya ang Panginoon. Ayan, magandang bagay po yan. Okay, tayo po mag-uusap po ngayon sa salita po ng Panginoon. I-encourage you na i-ready po natin ang ating mga Bible, no? Kung meron po kayo dyan. Ang pag-uusapan po natin ngayon is all about lukewarm Christianity. So pag-iisipin po natin, ang generation po natin, kasi merong ang kaaway, no? Kasi ang kaaway, ganito lang po kasimple yun. Kung ano ang gusto ni Lord sa buhay mo, yun dapat ang maganap. Pero tatandaan mo, kung ano yung gusto ni Lord sa buhay mo, yun din ang ayaw ng kaaway. Si Satanas, no? Ang Diablo. Kaya baliktad yan. Kaya tayo yung namimili kung sino ang susundin mo sa dalawa. Kasi may mga panahon na mas nananaig yung gawa ng laman, yung sarili natin, kaysa doon sa gawa o gusto ng Panginoon. Amen? Kaya sa mga panahon na ito, alam niyo po ba, ang Diablo ayaw na ayaw kanyang pupunta sa church. Kasi gusto ni Lord din nasa church ka eh. Ayaw na ayaw ng Diablo na mag-open up ka ng Bible. Ayaw ng Diablo yan. At tigit sa lahat, ayaw ng Diablo na ikaw ay mananalangin. So, it will destroy your level of spirituality. Papatayin yan. Okay, yun ang aim niya. Kaya nga ang aim ni Satanas sa atin ay patayin tayo, sirain ang buhay natin, wasakin tayo. At baliktad yan sa gusto mangyari ng Panginoon. Naparito siya para bigyan tayo ng buhay. So, malinaw ngayon, it is a battle within us. But remember, tayo pong mga Christian, ang isa sa nananaig dapat sa buhay po natin ay yung gawa ng Espiritu. Amen? Naniniwala po ba kayo doon? At we have a power na kaya nating kontrolin ang gawa ng kadiliman o gawa ng Diablo. So, ang gawa ng Diablo ay hindi makakapanaig sa gawa ng liwanag o gawa ng Diyos. So, parang gusto natin sabihin, dapat sa iyo at sa akin, mas nananaig sa iyo ang kilos ng Diyos kaysa kilos ng kadiliman. Amen? Pero may mga panahon na parang tayo ay mas napipili natin accidentally ang gawa ng kadiliman. No, kasi minsan sa buhay natin, kahit alam natin may utos ang Diyos, meron siyang panuntunan sa buhay na dapat natin sundin, pero dahil nga mas nasusunod yung gusto natin at hindi yung gusto ng Lord, kaya tayo nabibiktima, no, ng pamamaraan ng Diablo. Kaya ngayon, isa sa sisirain natin yan, na tayo ay hindi maging lukewarm Christian. Ano po ba ibig sabihin ng lukewarm Christian o Christianity? Tignan po ninyo yung picture po dito. Ayan. Sa taas, ano mo nababasa nyo? Mainit, hot. Sa baba, cold. Yung salitang lukewarm, nasa gitna siya. Diyan pala maintindihan yung salitang lukewarm. Sa Tagalog po niyan, sa Bible, malahininga.
Hindi mo siya maintindihan kung malamig. Hindi mo rin siya maintindihan kung mainit. Therefore, ang isang lukewarm na Kristiyano, hindi mo maintindihan. Tingnan mo, sabihin mo sa katabi mo, ikaw ba ganyan, hindi ka maintindihan? Parang minsan mainit, minsan malamig, sa isang linggo mainit na naman, sa isang linggo malamig na naman. O ngayong linggo, nasa church, sa isang linggo wala sa church, hindi mo maintindihan. Okay? Ang tawag po dyan, lukewarm. Kumbaga po sa kape, sino po mahilig mag-Starbucks dito? Ano ang gusto nyo? Cold o hot? Diba? Yung frapp, masarap yan. Pero, merong mas nasasarapan pag hot. Naka-order na ba kayo sa Starbucks ng kape na ang tinimpla sa inyo ay maligam-gam? Wala. Pwede kang humingi ng tubig at sasabihin mo, maligam-gam. So, parang gusto natin makita na ang lukewarm o malahiningang Kristiyano ay hindi po biblical na sabihin natin na gusto ng Panginoon. Okay? Kaya, pwede lang natin sabihin, si brother, sister na lalamig. Okay, alam natin, dumadaan siya sa mga problema, may higpit na testing sa buhay, no, mga difficulty sa buhay, mga struggle sa buhay. Naiintindihan natin bakit hindi siya dumadalo ng church kasi may mabigat na problema. No? Mas naiintindihan natin kapag ang kapatiran sa church sobrang init. No? Yung bang alas 9 ang service, alas 6 pa lang na umaga na andito na, nag-aabang na sa baba kung sino magbubukas. Sobrang init. No? Yung mga musician, no, aawit sila, tutugtog sila, buwan pa lang pinaghahanda na nila. Ang tindi ng init. No? Pero, pag nato ka sa gitna, sa lukewarm, alam, ngayong linggo, napakainit, susunod, hindi. Magulo. No, kaya ang ibig ko sabihin, tinignan ko po ibig sabihin ng lukewarm sa Webster Dictionary. Tatlo yung nakita kong biblical na kahulugan niyan. Number 1, moderately warm. Katamtaman lamang yung init. Kaya nga hindi mo siya maintindihan mainit o malamig. Okay? Tapos, pangalawa, ang lukewarm Christian daw, lacking conviction. Nung wala ng conviction. Especially kapag gumagawa siya ng mali. No, hindi na niya napipigil ang sarili, wala nang umuusig ng konsensya niya. Wala nang safeguard. No? Yung umuusig ng konsensya, wala na, hindi na siya kinakabahan. At iniisip niya na parang gusto niyang sabihin, okay lang to kasi ginagawa naman ng mga kumpagi ko to eh. Ang alin, yung nambababae, okay lang yan. Lahat naman gumagawa niyan. O okay lang yung magsinungaling kasi lahat naman nagsisinungaling. Okay? Pero pag ikaw nakakagawa ng major sin sa Panginoon, kahit minor sin o maliliit na kasalanan, tandaan natin, ang mga Christian, laging may conviction yan. Amen. Ewan ko po kayo pag kayo ba gumagawa ng kasalanan, nakukonvict po ba kayo? Nagigilty kayo? Nakakaramdam kayo na you are not worthy in the presence of God. Lalo na tayo mga tumatayo dito. Kaya nga napakahalaga na tayo ay humihingi ng paglilinis sa Panginoon. So ang lukewarm Christian, parang gano'n, wala nang conviction. Delikado po yan. Pangatlo, pag sinabi mong lukewarm, ano yung half-hearted. Hindi na kayang isolid ang puso niya sa Panginoon. Kalahati lang, Lord. Wag lahat. Alam niyo po ba may nagturo sa akin na gano'n? O ikaw, okay ka lang dumalo sa church. Nung kabataan ako, okay na maging active ka dyan. Pero huwag mo ibubuhos ang puso mo dyan. May nagpayo sa akin gano'n. At ang magaling, yung nagsabi Christian din. Ikaw ba nagpayo ng ganyan sa katabi mo? Oy, okay lang dumalo ka dyan. Okay, magpagamit ka na sa banda. Okay yan. Okay, pero tandaan mo kalahati lang ng puso. Huwag mo ibubuhos ang puso mo dyan. Ayaw ni Lord ng lukewarm. Ang gusto niya, di ba? Ano sabi ng Panginoon? Ibigin mo ang Panginoon ng buong puso. Hindi ka lahati. 50-50, 50
sa mundo, 50% sa Diyos. Pag ganun daw tayo, nakikita na ba natin kung sino tayo ngayon? Nakikita na ba natin kung solid talaga ang puso natin sa Panginoon? Kasi ang lukewarm daw, moderately warm, katamtaman, okay? Wala ng conviction, no? Nawawala ng conviction sa sarili niya, at kalahati ng puso niya ang pwede niyang ibigay sa Diyos, sa paglilingkod sa Panginoon. Okay, kaya yun po ang ibig sabihin niyan. Ngayong umaga, makikita po natin, mga kapatid, na tayo ay gustong iiwas ng Diyos sa ganitong klaseng relationship sa Kanya. Okay, kaya dapat sold out talaga tayo sa Panginoon. Hindi pwedeng kalahati lang, hindi pwedeng katamtaman, hindi pwedeng nawawalan ka na ng conviction. Kaya sa pag-aaral po natin, makikita po natin yung mga tanda, baka kasi nasa church tayo, naglilingkod tayo, baka naman lukewarm Christian ka na. So it is biblical warning na ibibigay po natin ngayon at upang tayo ay makaiwas sa ganitong klaseng buhay Kristiyano. So tayo po muna ay manalangin. Panginoon, salamat po. Ngayon po umaga kami po ay nagpapasiyasat at lumalapit po sa iyo. Panginoon, ikaw lamang po nakakaalam ng aming isip, ng aming puso. Kaya sa aming pakikinig po ngayon ay tanggapin po namin ito na mayroong conviction, Panginoon. Lord, alam po namin, kailangan namin bumalik sa mainit na paglilingkod para po sa iyo. Kaya tulungan niyo po kami na magbigay po sa amin ito ng paalaala ang salita mo. At ang kapangyarihan nito ay aming hinihingi sa pamamagitan ng Banal na Espiritu. Salamat po, Lord. Gabayin mo kami, tulungan. May-inspire po kami mabago ng iyong mga salita. Dahil ikaw, Panginoon, ang Diyos na nagbibigay ng pagbabago sa buhay po namin. Salamat po in Jesus' name. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Revelation chapter 3 verse 15. Basahin po muna natin sa NIV tapos sa Tagalog. I know your deeds, that you are neither cold nor hot. I wish you were either one or the other. So because you are lukewarm, neither hot nor cold, I am about to spit you out of my mouth. Sa Tagalog po, nalalaman ko ang mga ginawa mo. Alam kong hindi ka malamig, ni mainit, maano sanang malamig ka o mainit. Ngunit dahil ikaw ay malahininga, hindi mainit ni malamig, isusuka kita. That is the word of Jesus sa Book of Revelation. Tandaan niyo po mga kapatid na, so yung pinakita natin, sana kung mainit ka, mainit ka. Kung malamig, malamig talaga. But there's no lukewarm. Kasi may sinabi ang salita, ang yung verse natin ngayon, mga kapatid, na yung pong malahininga o lukewarm, ano sabi ni Jesus? Pag ganun daw tayo, isusuka kita. Sino po naranasan ng sumuka? Sumuka sa sobrang dami ng kinain, sumuka sa sobrang kalasingan, no? Sumuka dahil nalasot sa pagkain. Okay? Ano pakiramdam nyo pag sumusuka kayo? Pwede ba kainin nyo ulit yung suka nyo kasi sayang. No, yung gagananin na sayang. No, ang mahal pa naman ang buffet na pinayad ko. Bumalik ka sa aming sikmura. Ano ibig sabihin? Pag sinuka mo na, hindi na pwede yun. No? Rejected na yun sa katawan mo. Amen? Ganun ang suka. Sabi ni Lord, susuka kita pag ikaw ay lukewarm. Okay? It means, i-reject tayo ng Panginoon. So therefore, mga kapatid, itong verse na ito ay nagpapakita sa atin na ayaw ng Lord na lukewarm Christian tayo. O ngayon, Pastor, paano ko malalaman? Baka kasi nga ako ngayon ay nagiging lukewarm Christian. Ready na po ba kayo? Magbibigay po tayo ng 7 palatandaan na baka ikaw o ako ay nahuhulog na sa pagiging lukewarm Christian. Magiging malahining ang Kristiyano, hindi gaano mainit, hindi malamig, hindi mo maintindihan, no? So, unang palatandaan, baka nangyayari na po sa atin to.
nagsisimula ka ng maging critical. Nagsisimula ka ng comment na comment, lagi naman negative ang comment nyo. Ay, lugar para yan, ha? Yung laging judgmental ka, lagi may nasasabi ka lagi sa asawa mo, may nasasabi ka sa mga anak mo, may nasasabi ka kay pastor, may nasasabi ka sa church, no? May nasasabi ka lagi sa sarili mo. It means kapag may mga critical moment, no, o situation, ikaw ang laging nag-judge sa mga tao. Okay? Yung bang nakakita na kayo ng mga taong wala nang sinabi o lumabas sa kanyang bibig pa na negative. Titigan mo yung katabi mo. Yan ba lagi mong napapakinggan mga positive? O baka naman pa negative yan. Nagiging critical ka, pag ganyan. Uy, baka nagiging lukewarm ka na. Kapatid ha, mag-ingat ka. Yung lagi negative, pag tingin ang mukha mo, hindi na gumanda. No? Pag ganyan, no? Ba't di ka ba lagi amoy ng katawan mo? Hindi ko lagi gustuhan yan. Okay, yung asawa mo, wala na. Inisip ko, walang kwenta asawa mo, no? Yung walang mararating sa buhay. Yung always negative, no? Kahit saan bagay, nagtatrabaho ka, no? Nakikita mo, trabaho mo, walang kwenta, maliit ang sweldo. You always became positive. So, pag ganun pala, mga kapatid, nagiging critical tayo. And we became a lukewarm Christian. Kaya, susi dito, you always speak positive to others. Amen. Kahit minsan, nakakagalit, di ba? Minsan nakakagalit, but you speak positive. Kahit ganit na ako, sige, sabi ni Pastor, mag-positive na tayo kasi gusto natin maging hot tayo eh. Amen? We don't want to be a lukewarm Christian. So, sasanayin natin talaga ang sarili natin. Alam niyo yung lagi nagsasalita ng mga positibo, yan ang masarap kasama. Huwag ka sasama sa mga taong laging negative. Negative mag-isip, negative magsalita. Wala man na narinig kang mabuti. Pangit. Amen? Kaya, pag ikaw ay totoong may relasyon sa Diyos, si Jesus ba, tingnan nyo, pag-aralan nyo buhay ni Jesus nung nandito siya. Nabasa nyo ba na siya ay nag-negative sa tao? Lahat nakita eh. He always speak the word of God. He share the kingdom of God. Positive eh, ang sinasabi niya eh. Of course, meron siyang panahon na nire-review niya yung mga tao. Pero yung kanyang pagre-review o pagsaway ay lagi po sa kabutihan, lagi sa tama. Kaya wala po ngayon, sanayin natin, sabihin natin sa sarili natin, magiging positibo ako. Amen? Unahin mo yung sarili mo, baka kasi sa sarili mo, negative ang tingin mo. Amen? Unahin mo yung sarili mo. So, unang dapat maging positive vibes, dapat tayo muna sa sarili natin. Kasi pag ang tingin mo positibo sa sarili mo, ang magiging tingin mo sa ibang tao, magiging positibo din. Amen? We speak blessing to them. Hindi ka makakapagsabi noon, ha? Hindi ka pwedeng mag-bless ng ibang tao kapag laging ikaw critical. Kasi yung mga critical people, hindi po pwedeng mag-bless yan. Walang power ang word yan. Kaya tayo, kapag hindi po tayo critical, no, tayo po ay nagsasabi ng positive. And the positive things became a blessing para sa buhay po nila. Palakpakan po natin ang Panginoon. So, ready na ba kayo sa pangalawa? Pangalawang palatandaan na baka nahuhulog na ikaw at ako sa pagiging lukewarm Christian. Pangalawa, hindi mo na nare-recognize si God sa lahat ng dako at pagkakataon. Wala ka ng paki. Okay? Sino po sumweldo ng malaki ngayon? Na-recognize mo ba si God? Lord, thank you ha. Sumweldo po ulit ako. Amen. Sino po dito kumita ng malaki sa negosyo niya? Pak na pak. Ang kita niya ngayong linggo. Do you recognize God? Lord, salamat na sa mga benta, sa mga customer. Lord, alam po namin blessing mo ito sa amin. Amen. Sino po dito ni-recognize niya si God dahil sa ganda ng buhay mo ngayon? Amen. Amen.
Ganda ng buhay mo, wala masyadong. May problema, yes. Pero kaya-kaya ang problema. Di ba? You recognize God. Ngayon, pag ikaw, hindi mo na nare-recognize si God, sa lahat ng dako, sa lahat ng pagkakataon sa buhay mo, nagiging lukewarm na tayo. Kaya nga, blessing man o hindi, sabi ng Bible sa atin, give thanks to the Lord. Give thanks to the Lord, no? In all circumstances, because that is the will of God. Alam nyo, ang totoo, sa lahat naman ng buhay natin, ang Panginoon ang kumikilos eh. Ako, naniwala na ako dun eh. Yung bang kahit minsan may plano ka, sinisira minsan ng kalooban ng Diyos, yung gusto mo. Kasi ang gusto ng Panginoon, yung gusto niya ang masunod. Why? Kasi alam niya, yung gusto niya, ang dulo nun, buhay. Ang dulo po nun, hindi ka ipapahamak ng Panginoon. Kaya we need to recognize. Ngayon, sa buhay mo ba ngayon as a Christian, nare-recognize mo ba si God sa buhay? Nananatili ba? You really praise God, no? Naman, di ba naman kailangan sumigaw ng papuri sa Diyos? Yung bang sa loob mo, nag-uumapaw yung joy dahil alam mo na lahat ng bagay na ito ay dahil sa Panginoon. So let us recognize God. Ngayon, isa sa warning to kapag ikaw nanlamig na rin sa Panginoon, mga kapatid, nawawala na yung pag-recognize mo sa presence ni God. No, how many of you na nire-recognize si Lord dahil nandito tayo ngayon? Amen. I really recognize God, Lord, nakakabuo ako ng sermon. Nakakabuo ako po ng teaching, Lord. Salamat. Kasi yung iba, hirap na hirap gumawa dito. Pero Lord, salamat for your wisdom. Salamat po sa Holy Spirit na nagtuturo po sa akin. Alam niyo po ba ito napapag-usapan po natin to? Bago niyo po ito marinig, ako muna po ang nakarinig, ako muna ang natuto, ako muna ang Espiritu ng Diyos, ang muna nangusap sa akin bago sa inyo. Amen? Kaya I really recognize God kasi ang hirap po minsan magturo din kasi ang pagtuturo hindi po basta-basta. Siyempre, naghahanda tayo, nagre-ready tayo dyan. Same with you, alam mo kapatid, you recognize God kasi hindi ka nagkakasakit, nakakapagtrabaho ka, nakakapasyal ka sa iba't ibang bansa. Are you thankful to God? Amen? Ngayon, tignan mo, ang laman ng wallet mo, ang kapal. Ang kapal ng resibo. Praise God! Amen? Ibig sabihin ito, may pambayad niya ibibigay sa'yo si Lord. Amen? Kahit pa may resibo laman yan, dahil meron kang resibo, alam ni God, may ibibigay sa'yo na pambayad yan. Amen? Kaya huwag ka matakot. As long as you recognize Jesus in your life, siya po ang bahala sa atin. At sa lahat ng success natin sa buhay, don't forget, mga kapatid, recognize God. Sa relasyon yung mag-asawa, recognize God. Kahit minsan, nag-aaway kayo, nagtatalo, okay lang. Basta nagkakasundo, yun ang mahalaga. You recognize your relationship with God, no? Kung meron kang syota ngayon at enjoy mo ang buhay mo sa syota mo, recognize God. Lord, thank you sa Kanya kasi masaya ang buhay ko. Amen? No? Enjoy ka sa pag-aaral at tataas ng grades mo, magpasalamat ka sa Panginoon. Binibigyan ka ng karunungan ng Diyos. In all these things sa buhay natin, pwede ba sabihin mo sa sarili mo, Lord, thank you for everything. Amen? Pasalamatan po natin ang Panginoon. Because you are not a lukewarm Christian. Kasi pag ikaw lukewarm na, yun. Alam niyo po ba, sabi ko, tayo, ang blessing kasi, paraan ng Diyos yan sa buhay natin. Kaya dito, sa church na ito, dun sa hindi pa nakakarinig, ay hindi ko po kayo ini-encourage na tumaya sa loto. Oo. Sinasabihan ko po yung mga members, huwag po kayo tataya doon. Kung iniisip nyo, you recognize God's blessing sa buhay nyo through that kind of effort. No, yung mga alatsamba sa buhay natin, huwag nyo po gawin. Iba ang blessing na gawa ng Diyos sa buhay. Iba ang paraan niya. Amen? Huwag nyo pong i-compromise ang faith nyo dahil po dyan. Nung nakaraan po, sabi ni Daniel, yung tumama daw ng 70 million taga-bilyang sa loto.
taga-Binyan. Sabi, inaalam ko sino yun. Siyempre, hihingi ng kalati yung mga kapitbahay. 70 million. Malaki-laki yun. Okay? Sabi nga natin, hindi naman ganun ang buhay natin eh. No? Kaya si pastor, ako, hindi po tumataya sa loto. No, nagtuturo lang ng numero. 220 na kasi. Hindi na po natin ginagawa yan. Sabi nga sa asawa ko, hindi ako Christian, hindi ako na-born again. Alam mo, napakagandang negosyo niyan. Yung Lotto outlet, ang laki ng kita niyan. No? Pero hindi na tayo pwede dyan eh. Hindi na yan ang buhay kasi natin eh. Kaya sabihin mo sa katabi mo, sabihin mo, huwag ka nang tumaya sa loteng. No, sa loto, sa wedding. Wala na. No? At sabihin mo rin dito, yung mga nagbibingo, tigilan mo na yung pagbibingo. Baka may nagbibingo ba dito? Parang may nakita ko si sister sa pabili ng nakaraan. Wala pang nakikita. So, yung mga, yan, Naki 9, Tom Hicks. Hindi na po natin ginagawa. Ako, hindi ko po ginagawa yun. Kaya, ano po, basta ang paraan ng Diyos ay hindi katulad ng paraan ng mundo. Kaya tayong payamanin ng Panginoon according to His richness and glory in Christ Jesus. Amen? Mga kapatid, umasa ka sa Panginoon. Meron siyang kakayanang pagpalain tayo. Pangatlo, mabala. Okay, palatandaan. Ay, ito, magandang pag-usapan po natin to. Ang lukewarm Christian daw, hindi na gaano nagsasalita tungkol kay Jesus para sa iba. Maganda po marinig po natin to. Ito tanong. Kailan yung huling pagkakataon na ikinuwento mo si Jesus sa kakilala mo? Amen? Ano yung huling panahon o huling pagkakataon na na-share mo si Jesus? In a very formal or informal ways, nakukwento mo pa ba yung tinanggap mong kaligtasan tungkol kay Jesus? Doon sa kapitbahay mo, na-i-share mo pa ba yung karanasan mo na ikaw'y nakakilala sa Panginoon? Do you share your faith? Alam ba ng kapitbahay mo na you go to a Christian church? Alam ba nila na you are a believers? Alam ba nila na ikaw ay nagkukwento ng mga bagay tungkol sa kaligtasan, tungkol sa Panginoon, tungkol sa pagpapala ng Panginoon? Alam niyo po, isa po sa power of evangelism. Makinig po kayo mabuti. Kasi last day na tayo eh. Kaya dapat maging mainit po tayo dito eh. No, kailangan po natin to evangelize people. Alam niyo po, nung araw, sabi ko, mahirap mag-evangelize. Natutunan ko, isa sa pinakamabisang pagbabahagi kay Jesus tungkol kay Jesus para sa iba ay yung mga personal evangelism. Ano yung mga personal evangelism? Hindi mo naman kailangang mag-preach sa napakadaming tao. Yung personal evangelism, ibig sabihin nito, kung sino yung lagi mong kasama, sinishare mo dapat si Jesus sa kanila. Diba, nagtatricycle ka, nakapila ka, nagkukwentuhan kayo, do something, except an effort na kahit pa paano, maikwento mo naman si Jesus doon sa kasamaan mo. Sa trabaho, pag nagkakain na kayo, kung ano-ano napapagkwentuhan nyo, di ba? Baka naman pwedeng isingit mo naman si Jesus para sa kanila. Sa mga classmate mo, nagawa mo na bang ibahagi si Jesus para sa kanila? Ano yung sabi dito kapag hindi na natin nagagawa yan, na-fall po tayo sa pagiging lukewarm Christian. Wala nang kasing init eh. Wala nang damdamin tayo, masipid damdamin na ang taong ito, grabe ito, pag ito hindi nakakilala kay Jesus, mapupunta ito sa impyerno. So kahit pa paano, gagawa ka ng paraan to share Jesus. Kahit sa paanong paraan. Amen? So paalala po ito sa atin. If you don't want to be a lukewarm Christian, mga kapatid, share Jesus to others. Amen? Ikaw na bahala. May ano pa naman sa Bible eh.
At hindi naman kailangan marami kang alam na verses sa Bible para maikwento mo si Jesus para sa iba. Yung testimony mo na lamang, sapat na yun, ikwento mo lang. Alam mo, dati talaga ako babaero, dati ako lasengko, dati ako dragati, pero nakakilala ako sa Panginoon. Yun yung gusto ko ikwento sa iyo kung paano binago ni Jesus ang aming buhay. And you share Jesus to others. Amen? Alam niyo po ba, ang diablo, galit na galit yan kapag binabahagi mo si Jesus sa ibang tao. Nangangalit ang ngipin ng diablo. Kasi ayaw niya na ibabahagi mo si Jesus. Kaya pipigilan ng mga Kristiyano na huwag mag-evangelize talaga. Amen? Kaya tignan po natin yung mga sarili natin. Sa Christian life ko ba, binabahagi ko pa rin si Jesus. Amen? Pang-apat, na tanda kapag kung tayo nahuhulog na sa pagiging lukewarm. Mas pinapahalagahan mo ang opinyon ng mundo kaysa sa opinyon ng Diyos. Warning to, mga kapatid. Bakit gano'n, no? Yung ibang mga tao, kahit na Christian, mas maniniwala kay Alex Gonzaga kaysa sa sinasabi ng Word of God. Bakit gano'n? Pag napanood niya si Kong TV, hangang-hanga yung mga kabataan kaysa humana sa salita ng Diyos. Amen? Bakit gano'n? Mas paniniwalaan mo si Ivana Alawi ba yun? No? Mas paniniwalaan mo, pag nagpayo, hangang-hanga. Grabe, kasi sexy, kaya humahanga ka. Sino ba yung mga tao yan? At sino ba, o ano ba, ang sinasabi ng salita ng Diyos sa buhay mo at sa buhay ko? Amen? Yung iba, wala. Mas gusto nilang paniwalaan si Malupiton kaysa sa malupit na Diyos. Amen? Bakit kaya gano'n? Kasi nagiging ang opinion na natin, mas nagiging worldly na. Kaya yung mga principle ng mundo, kahit Christian ka, yun yung umaangat na nanaig sa buhay mo. And you became a lukewarm Christian. Tayo, mga kapatid, nagpapaalala ang salita ng Diyos. Isa sa pangunahing prinsipyo sa buhay na dapat nating alamin at matutunan, walang iba, unang-una, kundi ang salita ng Diyos. Amen? Kaya dito, binibring na natin pamahiin No? Sino po dito naniniwala pa pag nagwalis sa madaling araw, huwag kang magwawalis lalapas ang swerte. Wala na po dito nun. Amen? Huwag mong isusukat ang damit mo pag ikakasal ka na. Kasi hindi matutuloy ang kasal. Wala na pong ganun dito. Kasi prinsipyo ng mundo yun Opinion ng mundo, paniniwala ng mundo, pero tayo, naniniwala tayo kung ano ang katotohanan at ang katotohanan ang siyang nagpalaya sa atin. Kaya ako mas naniniwala. Kaya po, di ba dati dito sa Soro-Soro, nagkakagulo nung araw dyan. Kasi meron daw puno ng mangga dyan, ang dahon, nagpapagaling ng mga karamdaman. Sino nakakatanda yan? No? Mga ilang buhay yun, no? Si Ate Taxi na dito lang yan. No? Ito, sa likod lang dito. Oo, sa Soro-Soro. Sabi po ng kapitbahay namin, niyayaya ako, punta tayo doon. May sakit ka ba? Makapit. Hinihikayat. Isipin mo yun, ang hihikayat. Pumunta lang doon. Nakita ko walang isang buwan ubus ang dahon ng puno. Nasaan ang hibala? Wala na mapitas Ubus na. Pero, ito, may magugulat. Alam niyo po ba? May gumagaling. Lilipat na kayo lang ng Katolika. May gumagaling. Ano, bakit? Bakit may gumagaling? Kasi kung ano yung paniniwala mo, yun ang nagiging totoo. Naniniwala silang gagaling. Meron namang, maraming hindi naman talaga gumaling. Pero, mas paniniwalaan mo bang ganon kaysa sa sinabi ng salita ng Diyos na meron tayong great healer sa buhay natin. Walang iba kundi ang ating Panginoon na isang dakilang doktor. Amen? Kaya sino po may mga sakit dito? Okay, pumunta po kayo doon sa puno ng mangga dyan sa Soro-Soro. Hindi po. Maniwala po kayo
walang sakit na hindi kayang pagalingin ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Kaya kung kami sakit kayo, believe, no? Sa Panginoon, walang mahirap, walang imposible. Basta ang gawin mo lang, mas maniwala ka doon sa opinion ng Diyos or sa sinasabi ng salita ng Diyos. So, sino dapat hangaan? Itong mga social media influencer o yung influensya ng salita ng Diyos sa buhay natin? Alam niyo, pag naging ganun ka, katulad na number 4, nagiging makamundo ka na kasi ganun. Kasi bakit ko sinasabi to? Kasi binuin mo, dahil maraming naniniwala, maraming umahanga, magiging ganun na rin ako. Dahil Christian tayo, binibreak nito ang paniniwala ng makamundong opinion doon sa sinasabi ng salita ng Diyos. That's why I really love the Word of God. Kasi tinutuwid tayo nito kinokorek tayo. Okay? Kapag yan ang naranasan mo, magiging mainit ka sa Panginoon. Amen? So, pang-limang tanda, ayan, nawawalan ka na ng interes o pagnanais sa salita ng Diyos. Wala na, patay na yung fire sa pagbabasa mo ng Bible. Sino po dito nabasa na ang buong Bible? Praise God, no? Meron dito nabasa na ang buong Bible. Sino po dito kahit kailan hindi nagbasa ng 2 verse sa Bible? Kahit kailan? Matindi na pagka-lukewarm mo pag gano'n. Hindi ka na nagbasa ng Bible. Kahit 2 verse na sa buong buhay mo nung maging Christian ka. Kaya po, pag tayo po ay nainit sa Panginoon, ito, nasasabihan na naman tayo nito. Alam niyo po ba, dapat araw-araw nagbabasa tayo ng Bible. Because you are on fire sa Panginoon. Excited ka. Diba? Pag ikaw nasa bahay, kahit may ginagawa ka, no, makikinig ka ng Word of God sa YouTube, no? Ang dami dyan, no? Tapos, magbubukas ka ng Bible bago matulog. Okay? Mag-pray ka, no? Bago matulog, pagkagising mo, you open up your Bible, o sasabihin mo, Lord, anong verse yung nais mo pong mabasa mo po ngayong araw na ito. Kaya po, nawala tayo doon sa focus na gano'n. Pag nawala ka sa gano'n, mga kapatid, ayan, unti-unti, palaglag ka sa pagiging lukewarm. No? Kaya pag sa church, isipin mo yun dahil excited ka sa Word of God. No? Yung katabi mo, nagsusulat. Ang mga nakalagay dito. Pati ka ba, yung katabi mo, excited yan May panulat yan Tanungin mo, asan? Asan? Diba? Kasi pag ikaw ay nawala na ng interest o desire sa Word of God, ako, iyan, alam niyo po, ito sa karanasan ko bilang mananampalataya, isa sa matinding pumapatay ng apoy mo sa Panginoon, alam niyo kung ano, yung hindi ka na nagbabasa ng Bible. Maniwala ka sa akin. Hindi ka na nagme-meditate. Ako, hindi mo alam, iyan ikagagawa ng Diablo. Ayaw ng Diablo na magbasa ka ng Bible So, papatayin niya yung level ng spirituality mo. Sa halip na mag-mature ka, tumaas ka ng level ng relationship mo kay God, pabagsak ka ng pabagsak. Yung moral mo, spiritually, pabagsak. Because ikaw ay nawawala na ng wisdom from the Word of God. Kaya ang buhay mo nawiwit lang kasi wala ka ng interest sa Word of God No, ang interest mo ngayon, magwala, toyoin, no, yung ikaw ay mawala ng control sa sarili mo, manira ng ibang tao, magsabi ng negative, no, suntukin ng pader, suntukin ng asawa mo, wala na Kasi, you don't have wisdom from God. Kaya po tayo ay nagmamahal sa salita ng Diyos, nagbabasa po tayo ng salita ng Diyos. Amen? Pang-anim, matatapos na tayo. Ito po ang isa sa pinalulungkot ko po bilang isang pastor. No? Yung okay ka na lang kahit walang community ng mga believers. Isa po sa pangit yan, lalo sa church. Yung wala kang paki na wala kang kaibigang Christian, hindi ka nag-join sa mga gathering, wala kang paki dyan,
No? Ulit, kalalakihan sa Wednesday, gumalo ka. Bahala kayo dyan. No, yung wala ka-interest na talaga. Yung wala ka ng apoy na I need my brother and sister, lalo na sa panahon ng ups and down ng buhay mo. Kailangan mo ng community talaga. Gusto ko po sabihin po talaga ito, no, mga kapatid, bilang pastor po ninyo, kailangan mo ng isang grupo ng mga mananampalataya na magiging katuwang kaagapay mo sa lahat ng buhay mo. Kapag yan ay tinanggal mo sa buhay mo, mga kapatid, kawawa ka naman. O kanino community ka sasama doon sa kumpare mo walang ginawa, kundi magtumoma ng tumoma. Amen? Kanino ka sasamang community? Yung mga tropa mo na walang relasyon sa Panginoon, doon mo ubusin ng panahon mo. Kaya, bumalik tayo, no, mga kapatid, doon sa passion natin. I need a community of believers. Kailangan ko po talaga yun. At kailangan mo din. Ito, itong mga kasama mo dito, titigan mo yung katabi mo ngayon, sa kaliwat kanan. O kahit ganyan ang mukha niya, ano mo ba kailangan mo yan? Kahit ganyan na itsura niyan. Gusto kong sabihin, kailangan mo siya. O, pwede ba sabihin mo sa kanya yung kailangan kita? Huwag mo na kantahan. Ha? Huwag mo na. Nangabi, awitin pa eh. Maraming mga singer talaga dito. Okay? Kaya mga kapatid, practice natin. Kailangan ko ma-involve sa community of believers. No, tanggalin mo yung wala kang pasamin sa gawain lanunan. Kasi iyan, nagpapakita sa atin na tayo ay malahininga. Maging mainit ka dyan, ha, mga kapatid. Kasi magandang matutunan natin sa Christian life natin na hindi okay na wala kang community of believers. Hindi okay na wala kang kapatiran. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, hindi okay. Sabihin mo, hindi okay na wala ka sa buhay ko. Dahil kailangan kita. Amen? Kailangan natin. Ako kahit pastor, alam niyo po ba, kailangan ko din naman kayo eh. Higit sa lahat. Kailangan ko po kayo. Kala nyo, pastor, di na kailangan ng iba. Hindi. Ang pastor, lalong nangangailangan ng community of believers. That's why I really thank the Lord sa mga leaders, no, natin, mga members na laging sa panahon na ako'y nagkakasakit, pinapanalangin niyo ko. Sa panahon na ako'y kinakapos, nakakatanggap po ako ng 1 million. No? Sa panahon po na nag-aaway kami mag-asawa, kayo ang nagbabati po sa amin. Because sino mahalaga? Meron kang katuwan. Amen? Sa panahon na walang-wala ang church, nangangailangan, ay ang dami pong community of believers na nagtutulungan para mabili yung mga pangangailangan ng church. That is the essence of true brothers and sisters. Pwede bang palapakan natin ang mga kapatiran po natin? Dahil hindi po tayo lukewarm Christian, sasanayin po natin yan. Pahalagahan ang community ng believers. Yan po yung mga gawain po natin at mga kapatiran. At panghuli, dito na po ako nagtatapos, no? Itong palatandaan, kung nahuhulog ka na sa pagiging lukewarm Christian, ito po, tignan po natin yung panghuli. Hindi ka gaanong nababahala sa kasalanan. Para sa'yo, okay lang. Kahit magsinungaling ka, kahit manggoyo ka, kahit maging scammer ka, okay lang. O kahit mambabae ka, malalaki ka, okay lang. Wala na. Hindi ka na nababahala dyan. Delikadong buhay po yan ng isang mananampalataya. Yung hindi ka na nababahala sa paggawa ng kasalanan. No? Yung kahit mag-hold up ka, baliwala sa iyo. Okay lang yan, marami namang gumagawa yan. No, yung ikaw ay gumawa ng isang matinding kasalanan, okay lang yan. No? Yung okay lang yan, akala mo okay, pero hindi okay. Ang kasalanan, kasalanan talaga. At ang kasalanan, may kabayaran, may consequence. Kaya po tayo, naging guilty ka
tayo, no, humihingi tayo ng sorry sa Panginoon kapag nakakagawa tayo ng kasalanan kasi nababahala tayo. Baka someday ang relationship ko kay God masira na, mawasak na. Kaya po, tanda po natin itong bagay na ito. Sana po na-picturean nyo. Para pag-uwi natin, bago tayo matulog, Lord, gusto ko po kayong tanungin, ako po ba ay isang lukewarm Christian na? Hindi mahalaga dito kung matagal ka na sa pananampalataya o bago ka lang. Kasi pag ito ay nagagawa mo, we need to ask, sorry, Panginoon, ganito na pala ako. Patawarin niyo po ako. At lahat ng mga bagay na ito ay mabaligtad ko. Magawa ko ng paraan sa tulong mo na ako ay hindi maging lukewarm na mananampalataya, kundi maging mainit. Alam mo, dalawang verse ang gusto ko mabasa po natin. Alam niyo kung bakit nagiging lukewarm ng isang Christian? Tignan niyo po itong 1 John chapter 2, verse 15 to 16. Do not love the world or the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the desire of the flesh, yung gawa ng laman, the desire of the eyes, yung nakakaakit sa paningin, and the pride of life, yung kataasan. Sabi, is not from the Father, but is from the world. Bakit nagiging lukewarm? Malahiti nga ang isang Kristiyano. Kasi attached siya sa mga bagay sa mundo. Kaya nawawala ng puhong si Jesus. Kaya nga sabi ng verse, pag minamahal mo ang mundong ito, wala sa iyo ang pagmamahal ng Ama. Kasi sabi ng verse na ito, kung ikaw'y nagmamahal sa daigdig, wala sa iyong pagmamahal niya, dahil ang mga nagmamahal sa Kanya ay wala yung pagmamahal sa mundo. Kaya tayo, ang turing sa atin ng Panginoon, hindi po taga dito talaga. We are not a worldly Christian. Mga kapatid, sino yung mga worldly Christian? Ito yung kahit nasa church ka, pero ang buhay mo pag wala sa church, sumasabay ka sa mga gawain ng sanlibutan. Hindi mo na nare-realize na nagiging lukewarm Christian. So, ang influensya ng mundo, napakahalaga. We need to control it. Kailangan mo matutunan na harapin mo ang influensya ng mundo. Mapigilan mo ang masamang influensya ng mundo para sa buhay mo. Dahil ikaw ngayon ay isang Kristiyano na. Pangalawa, ang influensya ng mundo, dapat ikaw ang mag-influensya at hindi ikaw ma-influensya ng sanlibutan. We are the light and the salt of this world, sabi ng Panginoon. Ikaw ay asin at ilaw ng sanlibutan. Hindi ka mahahawaan, kundi ikaw ang mahahawaan mo sila sa gawain para sa Panginoon. Na sila din ay makakilala sa Panginoon. Pangalawang dahilan, bakit nagiging lukewarm ang isang mananampalataya? Ito po yung pangalawang verse. Jeremiah 17, verse 9 to 10. Sino ang makakaunawa sa puso ng tao? Ito'y magdaraya at walang katulad. Wala nang lunas ang kanyang kabulukan. Akong si Yahweh ang sumisiyasat sa isip at sumusubok sa puso ng mga tao. Ginagantihan ko ang bawat isa ayon sa kanyang pamumuhay at ginagantipalaan ayon sa kanyang ginagawa. Pangalawang dahilan, bakit nagiging lukewarm ang isang mananampalataya? Alam mo kapatid, tapat mo yung kanang kamay mo sa dibdib mo. Yan ang pangalawang dahilan. It's all about your heart. It's all about a matter of the heart. Kung ano yung laman ng puso mo, yan ang nagiging buhay mo. Kapatid, alam ni Lord yung laman ng puso mo. Alam ni Lord nga kung sino yung nanlalamig ngayon. Alam ni Lord kung sino yung totoo sa Kanya. Alam ni Lord na kaya ka naparito dahil you are excited, nananapig ka na sa Panginoon, makakasama mo siya sa buhay mo. Alam ni Lord ang buong puso mo, ang buong isip mo. Kaya ito ang dahilan. Bakit may mga nanlalamig? Bakit may mga lukewarm Christian? Because of His heart. Kaya ngayon po umaga, ilapit po natin ang mga puso natin sa Panginoon.
humingi tayo ng patawad, sorry sa Panginoon. And recognize natin ang Panginoon. Lord, itong pusong ito ang nais mo po, isang matuwid na puso. Kaya ang pusong ito ay maging karapat-dapat para sa Panginoon. Pwede ba tayong lahat ay tumayo? Nananatili po tayong dumudulog, lumalapat kayo sa Panginoon. Mga kapatid, kung alam mo ang awit na ito, sabi ng awit na ito, di man tayo karapat-dapat. Subalit ang Diyos ginawang karapat-dapat ng puso natin. Because of His mercy, because of His love, mahal naman ka kasi ng Panginoon eh, kaya gusto ayusin ni Lord ang buhay mo. Ayaw kanyang i-reject dahil sa dakilang pag-ibig niya. Ibinigay na ang kanyang butong na anak para ang buhay mo hindi maging malahiningan. Mahal ka ng Panginoon. Sa tuwing ka tumulong ngayon, lumapit sa Diyos. Nasa lahat ng dako ang Panginoon. Nandito siya ngayon. Ba't hindi mo ilapit ang buhay mo sa kanyang Diyos? Pinatawad ka niya. Yes, Lord. Katarungan at katwiranan, kahit minsan pinabalikan, laban na lang, kalwalhatian, salamat sa sumulang biyaya. Sama-sama po natin i-recognize ngayon ang presence ni God sa ating kalagitnaan. Salamat sa iyo, Panginoon, sa
isang malahiling ang Kristiyano, kundi ang buhay mo ay nais kang gamitin para sa mundo nito. Kapatid, kung ay nakaranas ngayon ng panlalamig, bumalik ka sa Kanya. Kung nawala na ang apoy ng ingas ng paglilingkod mo sa Kanya, ibalik mo yun, kapatid. Sa oras na ito, naririto ang Banal na Espiritu, palalakasin ka niya muli. Bibigyan ka niya ng sigla ngayon. Kung nawawalan ka ng pag-asa, bibigyan ka niya ng pag-asa. Sapagkat ang Panginoon ay nagmamahal sa iyo. Panginoon, naririto po muli kami. Pinasisiyasat ang aming mga buhay. Patawarin niyo po kami sa aming panlalamig. Patawarin niyo po kami dahil nawala po yung aming mga commitment. Patawarin niyo po kami, lumihis kami sa iyong layunin, Panginoon. Patawarin niyo po kami sa aming pagkahiwalay sa iyo. At ngayon, Lord, bumabalik kami sa iyo. Bumabalik ang init ng paglilingkod po namin sa iyo. Binabalik po namin ang masibihing damdamin ng katapatan para po sa iyo. Salamat po sa iyo, Panginoon. At ngayon pong oras na ito, sama-sama ka namin luluwalhatiin, itataas, paglinig ko lang, Panginoon, hanggang sa iyo muling pagbabalik, Panginoon. Manatili ang sigla, ang apoy, ang lakas ng Espiritu Santo sa aming mga buhay. Salamat po sa iyo, Panginoon. We worship you. We honor you, God. Salamat po, Panginoon. Bisa pa ako natin away. Sa karangalan sa Diyos, sa kanyang katuwiran. Salamat sa sakbulang biyaya mo sa aming mga buhay. Patuloy ka namin kikilalanin. Tuloy mo po kaming matapat sa huling sandali na mundo ito, Panginoon. Salamat sa pagmamahal niyo po sa amin. Salamat sa iyong pag-ibig. We give you glory. We give you praise. Salamat po. Balik ang pasalamatan natin ang Panginoon sa umagang ito. Yes, Lord, we give you thanks, Father. We worship you. We give you all the glory in the name of our Jesus Christ. Amen and amen. Palapakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! Salamat po. Yes. So mula po ngayon, nagsisimula ang init ng paglilingkod at pagmamahal natin sa Panginoon because you have time. No? Meron kang mga oras
sa gawain po ng Panginoon. Kaya, don't forget, no, every Sunday to go to church. Wednesday, meron din po tayo. Magsimula ka sa Panginoon ngayon, ibalik natin na yung sigla po natin sa pag-support sa mga gawain ng Panginoon. Maraming po salamat sa salita ng Diyos. At minsan pa, bigyan natin ng malakas na palakpak ang salita ng Diyos umagang ito. Salamat po sa iyo, Panginoon. Salamat po, Lord. In Jesus' name. Amen.